dear beloved, Boss Mike, Cervera! So mga kababayan, nako, sa mga OFW nating mga kababayan, kailangan natin i-promote ito. Siyempre, alam nyo na mga kababayan, talagang itong Civil Aviation Immigration Security System na paparating na ho sa ating bansa. Nako, napakaganda na ito mga kababayan. Ito, excited sa bagong karanasan? Siyempre, saan ba yan? Sa kapag ka ikaw ay pumupunta ng ibang bansa, dapat laging excited ka. Hindi dapat nai-stress, di ba? Kadalasan ho kasi sa atin, kayo siguro na-experience nyo. Tulad ni Arnold Lopez, wala rito. Mga kababayan, yung bang naho-hold ka pa, parang imbis na mag-enjoy ka, ang nangyayari, di ba? Ang nangyayari, putik na. Ayop ka, Daliloy. Pinaalala mo na naman yung kagabi, Hindi, kagabi yun. Talagang antok-lantok ako. Nagdadrive ako. Sabi ko, wala akong kakwentuhan. Yung katabi ko, tulog. Kaya nag-live ako. Pati ko, inaantok eh. Kung ano-ano na sinasabi ko, oo. Pero thank you sa inyo, dito muna tayo. Mamaya na yung kwentuhan na yan. So ngayon, mga kababayan, oo. Eto na ho, mga kababayan, ang paparating na sistema, bagong sistema, di ba? Na ipapatupad ho ng Bureau of Immigration. Nako, mabilis, maayos, madali. Lahat ng inyong mga gagawin sa biyahe, kailangan talaga ito i-promote natin para bilisan nila. Forthwith, gano'n, forthwith, excited sa pupuntahang bansa, syempre. Minsan mga kababayan, pag excited ka pupunta sa bansa, maho-hold ka, mabibisit ka na, mai-stress ka na. Di ba? Pero dito mga kababayan, hindi ka na mai-stress. Ang galing At syempre, alam ng CAISS ang alin? Ang mga sistema na mga mga suporta na mga may kinalaman sa inyong biyahe. Safe and secure. Siyempre, hindi lang ho kayo, maging yung ating mga bisita sa Pilipinas, sigurado na. At sa mga pugante na mga yung mga syota nyo na hindi magloko dito sa ating sa bansa, madali nyo nang malalaman kung sino ang kanyang kasama. Yung mga pumupunta ng ibang bansa, magpapaalam na pupunta lang muna ako ng Hong Kong, punta ko Singapore, yung madaling puntahan, nako, akala nyo lang yun. Yung pala doon pala bebengbang yun. So madali nyo nang mabibisto yan mga kababayan. Yun, maraming salamat sa maayos at mabilis na makataong serbisyo. Pilipino, welcome at pinapahalagahan ng Civil Aviation Immigration Security System. Galing, Dapat ganito yung mga yung ating mga kawani ng gobyerno, iniisip kung ano yung mapapabuti, hindi ho yung kung ano-ano yung ginagawa yan po mga kababayan. Itulak natin ang itulak ito para i-implement na ho ng pamahalaan. At dito na nga tayo mga kababayan. Nako po! Sino ito? 3 abogado na magiging parte ng prosecution. Nako po, eto na. Kaso! Abogado mula sa ilan sa... Lagot ka, Sara. Maniwala ka sa akin, umuwi ka na ng Davao. Doon ka na lang. Eto na mga kababayan, pasok! Batikang mga abogado mula sa ilan sa pinakamalalaking law firms ang tutulong sa House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ang private prosecutors 1 linggo bago ang pre-trial conference ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay House Lead Prosecutor Jinky Luistro, libre ang serbisyo ng private prosecutors.
Alam nyo kung bakit libre yan? Alam nyo kung bakit libre itong 3 abogado, mga kababayan? Kasi visit sila kay Sara. Daming ninakaw. Ganun mga kababayan mga magnanakaw Shaldi Magbalon Di ba? Grabe no? Eto na ho, volunteer ang gagaling ng mga abogado nito ha. Ang gagaling, Femi Busto, late ka na naman. Di ba? Gonzalo Verano, Bless Martinez, Kuya Maki. Nako, mga late ito. Lalo na ito si JC. Eto na, mga kababayan, tuloy! Yariin nyo na si Sara. Bengbangin nyo ng bengbangin ng ebidensya. Na? Dapat ganon. Bengbangin nila ng bengbangin ng ebidensya hanggang malusaw na. 5 sa kanila galing sa Kapunan and Castillo Law sa pangunguna ni Lorna Kapunan. Nagsilbing abogado si Kapunan sa ilang kilalang kaso gaya ng hazing victim at University of Santo Tomas student na si Horacio Castillo at ng gaming tycoon at puganting si Atong Ang sa kaso ng tinaguriang missing sa Bungeros. Sa kabila ng malawak na karanasan, bakit tinanggap ni Kapunan ang impeachment case ni Duterte? I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. No. And Payback time mga kababayan sa haba-haba ng kanyang serbisyo sa pagiging abogado. Ito na ho yung sinasabi niya. Siyempre, may edad na iuubusin niya na yung kanyang energy para magbalik mga kababayan sa kanyang karera. Sa kanyang tawag dyan pagiging abogado, ibabalik niya ho sa atin, mga kababayan. Ang haba, 48. Biruin nyo mga kababayan yan hindi pa tayo tao. Aba, mga kababayan, abogado na to. Mga kababayan, pro bono legal service yan. Tama, sab. Paano ngayon si Sara dito? Si Sara, mahal yung mga abogado. Baka nakakalimutan mo, Kaaruba. Mahal ang abogado, Alicia Duran, ni Sara Duterte. 16 sila. May bonus na yung sarili pa niya. Ilan? Di ba? Ilan? 17. Putik na yan, 17 mga kababayan, yung pong abogado na lalabanan nitong grupo nila Attorney Kapunan. Ba't nawala? Ibabalik yan, huwag kang mag-alala. Marami daw kasing mga nag-hide kaya inubos yan. Mga yan. Ubos yung mga jacket lahat yan, kala mo ba? Eto na mga kababayan. Nakaw! Malamang ngayon, alam nyo, madadagdagan ang stress ni Sara Duterte. Ano? Di ba? Oy, thank you naman Pem Busto. Nakaw! Biruin mo, mag-on tayo ng 14 months? Pasensya na, Boss Mike. No, kanayon okay lang. Madalaw. Latta ti live yo. Tabi siya busy daw siya. Gamin ti eskwela ken trabaho. Anya, abay niya adalom. Agad-adal pay gayam ni Pemi Busto. Ayan mo gamin. Di ba mga kababayan? Nasaan ba tong si Pemi Busto? Saan lupalop ba ng mundo naroroon to? Mapuntahan nga. Eto na mga kababayan. Nako, eto na mga kababayan pasok. this is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that Kita nyo mga kababayan. Valdez Violeta. Late ka na. Nako, mga kababayan ko. Annalyn. Ngayon, mga kababayan, marami na ho itong nasa Canada. Si Pemi Busto. Aganad kayo, apo. Eto na ngayon, si Kaaruba, pares kayong nasa Canada. Oy, Kaaruba, si Pemi Busto. Dalawin mo. Eto na ngayon, mga kababayan. Grabe ito, Busy. Busy tayo pare-pares, pero ako hindi.
Hawak ko yung oras ko eh, at bit. Hawak ko ang oras. Ito na ngayon, mga kababayan. Kung etong grupo ni Kapunan ay nagpresenta bilang abogado at walang bayad, mga kababayan, seryoso, ito tingin ko seryoso po ito, ha? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Valdez Violeta? Oh, seryoso ito. Oh, mukhang may personal ito, mga kababayan. Hindi naman pe-personalin si Sara. Ang sinasabi ko, personal na desisyon. Mabigat ito, mga kababayan. Mabigat itong makakalaban ni Sara na to. Delikado si Sara. Ang tanong diyan, mga kababayan, kapag tinanong na si Sara sa hearing, di ba? Pag tinanong halimbawa, tanungin siya, Mrs. Madam Vice President Witness, ganon di ba sa korte? Madam Vice President, Madam Witness, maaari mo po bang sabihin kung sino si Mary Grace Piatos? Putang ina, eto na mga kababayan, malalaman na natin to. Nakaw! Gandang manood, Leonora Brown. Siyempre si Sara, tanga yun eh. Nga gano'n yun, meeng. Gaganon yun, uulitin ko ang aking tanong, Madam Witness. Ganon, Ganon yun, di ba? Ulitin ko ang aking tanong, Madam Witness. Maaari niyo po bang isalaysay, sabihin, kung sino po si Mary Grace Piatos? Natatanga-tanga yun eh. Siyempre gaganon na yun. Wala na, mga kababayan. Lalong lulubog si Sara. Kaya ngayon, mga kababayan, pinipilit ho nila na ipa-dismiss ang grupo ni Sara Duterte, ay pinipilit ipa-dismiss sa Senado yung kanyang impeachment trial. Di ba? Nung nakaraan, binalita natin yan eh. Kasi nga, mahihirapan talaga si Sara. Khalid. Khalid sa Franco. Khalid sa Franco. Yan, dikit-dikit eh. Diba? Ay invoke, wala. Hindi po pwedeng ay invoke kasi nandoon na. Lolita Salazar. Shoutout to sa inyo lahat, ha? Art Bracket. Eto na. Sonia Pamular. Hello. Ito na. That's why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here. 4 na prosecutors naman galing sa kilalang kumpanya na Peka Barlo o dating Ponce, Enrile, Reyes, and Manalastas. Isa sa kanila si Mart Fort Fua, dating Assistant Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Aminado si Fua na hindi maitatago ang kasaysayan ng kanilang grupo sa pamilya Marcos. Pero aniya, walang kaugnayan ang Pangulo sa kanilang pagtanggap sa trabaho. Iba yan. Ibang usapin yan. Kung gagalingan niya, ito yan, mga kababayan. Ano naman pagkakaiba ng ibang abogado sa kanya? Ang tatalakayin lang naman, yung impeachment ni Sara. Meron bang connection yun? Wala. Yan ay iba-ibang trabaho. Sabi nga, that is another story. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, kung ito ay panibagong kwento, panibagong istorya, walang kinalaman yung kung loyalista ka o kahit ano ka pa. Kung ako lang abogado, mga kababayan ko, sigurado isa ako dyan. Bakit? Papayag po akong maging pro bono yung aking serbisyo para magkamit ng hustisya yung lahat ng mga ninakaw ni Sara Duterte. Kung maaari nga lang idamay, isama yung mga ninakaw ng ama niya at ng kanyang buong pamilya. Mga kababayan yayariin ko talaga yung mga yan. Diba? Yun. Kaya lang sabi nga ni Dana,
irrelevant naman yung pagiging loyalista nila. Di ba, Karo ba? We're here together with a common cause. So, as I've said, Ano mga kababayan, common cause, ibig sabihin, pare-pareha sila ng mga nais na mangyari. Di ba? Pare-pareha sila na ang naisin, nagkatagpo-tagpo yung mga naisin nila na panagutin si Sara Buday. Yari sila mga kababayan. Si Tito, titirisin siya niyan. Oo. this is just any other regular case handled by the firm. It's nothing Correct. special. Wala. So it is just a purely professional engagement. Correct. Bagay na sinigundahan Sabi ko sa inyo ganun lang yun, Lourdes Clavel. naman ni Luis Tro. Ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. Nako. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone. Bahagi rin ng private prosecutor si Amando Ligutan, abogado ng isang grupong naghain ng impeachment complaints laban kay Duterte. Kita nyo mga kababayan, Ito si Ligutan, magaling din ito. Kapunan, Ligutan, nako mga kababayan. Mga kilalang mga abogado yan mga kababayan, Batid ng private prosecutors ang mga posibleng hamon kabilang na ang pagiging target ng disinformation. It does not matter. Tatargetin talaga kayo. Tatargetin kayo ng mga trolls ni Duterte. Tatargetin kayo ng mga mababaho, mga pangit na mga vlogger nila. Diba? Hindi lang ho yung amoy ang mabaho sa kanila, pati mga bunganga nila. Kailangan maging handa kayo dyan. Tatargetin talaga kayo ng mga hayop na yan. Di ba? Gagawang kayo ng fake news, gagawang kayo ng, kung kayo lalaking lalaki, gwapo, sasabihin nila, meron kayong kaluhuran na kapwa nyo lalaki, ganun. Ganun yung mga putang inang yan di ba? Kapag ikaw naman ay babae, gagawang ka ng peke, ng mga litrato, ng mga video, ng mga AI edited na yan, ang mangyayari, papakalat nila. Sisirain nila yung kredibilidad mo, sisirain nila yung pagkatao mo, ganyan sila. Diba? Lazaro Baldovido. Shout out kay Lolo Lazaro Baldovino. Yan na, shout out. Diba? Naangot da unay okay na nagbabangsit da. Di ba? Ay, naapo, dagita vlogger da nga babae, di dagkaw-kaw-kaw. Handa pa agtawas kit di ana. Di ba? Alam nyo mga kababae, yung mga vlogger nila, yung mga babae, mga lalaki, yung mga babae hindi man lang nagkakaw-kaw. Kaya yung amoy ng katawan, syempre, diretso yan hanggang itaas, di ba? Naampot. Mga hindi nagkakaw-kaw yung mga putang inang yan Paano? Nanghihiram na lang lagi sa filter para magmukha silang mabango, pero hindi pa rin talaga murang-mura lang naman ang tawas. Putang ina, pagka inangat yung mga kilikili, ang babaho. Ay naku, maniwala kayo mga vlogger na babae, lalaki, mababaho. Sa bagay, ano pa naman, kailangan terno daw sa mga mukha nila. Yung amoy nila, di ba? Kailangan tumerno sa mukha. Grabe. Hindi mga nagkakaw-kaw. Alam niyo yung amoy nun, mga kababayan? Diyos ko. Ewan ko na lang kung matiis nyo. Tuloy. If we are hit personally for all the wrong or right things I've done in the past, what matters here is that we are useful. Bring it on. It's nothing compared to the Ito yung totoong bring it on. Ito yung bloodbath, Sara Duterte. Tang-ina ka. Sara Duterte, eto na. Ang magpapabagsak sa'yo ng tuluyan. Bring it on, sabi dito. Ano yun? Yung sa'yo, bloodbath? Utang ng bloodbath na yan, nagtatago ka saan? Sa salawal ni Digong. Di ba?
Nagtatago si Sara Duterte saan? Sa salawal ni Digong. Di ba no? Oh, ha? Utoy Sabulao, shout out. Oh, eto na. The honor of making sure that those that must be held accountable should be held accountable. Naniniwala naman ang mga private prosecutor na malakas ang 4 na articles Ang inang mukha yan, oh, lapad-lapad mga kababayan eh. Kapag ka-imagine ko, pag kinalbo nyo si Sara, parang ulo ni Junjun. Di ba no? Kapag si Sara kinalbo nyo, aba mga kababayan, parang kambal sila ni Bato. Utang inang mukha nito mga kababayan, salo lahat ng pera eh. Napakalapad, putang inang yan. of impeachment laban kay Duterte. Bahagi ng tungkulin la ang pagtulong sa House panel sa pag-organisa ng mga dokumento, paghahanda sa mga testigo, maging sa mga pleading sa korte. Pagdating sa paglilitis, desisyon raw ng House prosecution kung papayagan ang private prosecutors na i-cross-examine mismo si Duterte. Siyempre, hindi magiging masaya kung hindi i-cross-examination. Di ba mga kababayan? Oo. Kamukha ng tarugo. Mga kababayan, sabi rito, kung papayagan, kailangan talagang payagan na i-cross-examination, cross-exam, sino? Si Sara Duterte. Hindi masaya ang impeachment pag walang ganun. Walang tanungan kay Sara, siya yung nasasakdal, di ba? Dapat tanungin siya. Kasi mga kababayan, yun nga ang purpose niyan malaman ang katotohanan. Pero kung ang mangyayari, parang hahayaan lang natin na makikinig lang siya doon na parang audience, ano pang silbi mga kababayan ng trial na yan? Hindi masaya. Kailangan, alam nyo naman naman nagpapasaya sa atin kapag ka meron tayong mga nakikitang mga katangahang sinasagot ni Sara Duterte. Marami tayong maiipon dito na katangahan ni Sara. Lalo na mga matatalino talaga yung magtatanong sa kanya. Di ba? Parang labanan ito ng bobo, tanga, inutil, tamad. Kita nyo lahat na sa isang masipag na at matalino pa na abogado. Grabe, no, mga kababayan, sabi rito, Boss Mike, malaki ba ang offer kay Janjan Sangkay? Madali, parang nakuha si Sangkay Janjan. Unsubscribe na Sangkay Janjan, mga Marcos loyalists at... Bakit naman? Wala namang kwenta mga reaksyon. Baka naman puyat lang. Ako nga kahapon, nag-live ako sa kotse. Kung ano-ano napanood nyo ba yun? pati ko nagulat sa mga sinasabi ko na. Minsan may ganun Yung antok na ako mga kababayan, pinipilit ko pang magsalita. Tuloy, kung ano-ano na nasasabi ko. Di ba na? Sige na, tuloy na. Paglilinaw ni Lubistro, nasa pangangalaga at kontrol pa rin ng House prosecutors ang private prosecution team. Batid niya na malaki ang tulong ng private prosecutors lalo na't marami raw sa mga mambabatas na pahinto na sa legal practice mula nang pumasok sa serbisyo publiko. Indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors because of this support. Sa Lunes, June 15, Kita nyo, na-boost. Dahil sa suporta ng mga magagaling na abogado. Antok na ako noon. Grabe. Alam niyo yung yung isip ko, pinipilit kong gumising. Wala talaga Pero alam niyo kung wala kayo doon, malamang antukin na ako sa pagmamaneho. Napunta sa grocery bigla. Hindi nyo napanood. Hindi nyo napanood yun. Yung mga hindi nakapanood, bahala kayo. Nakakahiya. Pero alam nyo, naisip ko, bakit wala ako mahihiya? Antok na ako. Sabi ko nga, inaantok ako Di ba? Mga kababayan, kung wala yon, sigurado, mga kababayan ko, baka log 2 na tayo. Hello? Nang?
O sige. Pahanap na lang si Anching. Ha? Wait lang, naka-live ako eh. Pwede bang ano? Oo. Hindi ko pwedeng iputol to eh. Ha? Oo. I-check ko na lang. Ipakitawagan na lang si Jen. Okay? Sige. Yun. May bisita na naman. Sin ang deadline ng prosecution at defense na isubite ang kanilang pre-trial briefs na dapat maglalaman ng mga ebidensya at testigong gagamitin sa paglilitis. Ayon kay Luis Tro, nasa 25 ang witnesses na isasama ng prosecution. Ito na mga kababayan, ang ganda ng kombinasyon. Oo. 25 na witnesses. Witnesses, mga kababayan. 25. Grabe, dami, mga kababayan. Tapos, back to back ng mga magagaling na mga abogado na mga pro bono. Mga ano ito eh, yung po bang volunteer? Mga nag-volunteer na mga abogado. Naku, mga kababayan. Yari na si Sara dito, mga kababayan. Yari na talaga. Isipin nyo, 25 ang volunteer. Eto pa, mga kababayan. Yung mga volunteer na dyan, meron pong 3 hanggang 5 na mga witness na close kay Sara Duterte. So, paano si Sara neto, mga kababayan? Biruin nyo, 3 hanggang 5 sa 25 na mga witness ay close. Malapit kay Sara Duterte, Badong TV. Grabe, no? Ang dami, no? Ang daming witness niyan. Oo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico. Yan na, mga kababayan. Our beloved Boss Mike.